Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Brother Ren na sa pangalan ng channel na ito ay nangungumusta sa inyong mga kalagayan at umaasa na kayo po ay nasa maaayos at mabubuting kalagayan sa kabila ng nakapasok na yung sinasabing Omicron variant ng virus at sa kabila pa rin ng bagyo na humagupit sa ating bansa. Sana po ay pirmis lamang kayo at hindi natitinag at patuloy ang inyong pananalig sa magagawang tulong at pagliligtas ng Diyos sa atin anuman ang mangyari, hindi lamang sa ating kapaligiran, kundi sa mga pang-araw-araw na buhay natin at sana po ay lagi tayong nakatatawid sa tulong ng Panginoon sa ating mga pamumuhay at gayon din naman kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Lagi rin tayong manghawakan sa mga salita ng Diyos na ito po ay makatutulong sa atin sa ating mga pagkakaroon ng biyaya at pagpapalang ukol sa Espiritu na galing sa Panginoon. Sa oras na ito, tunguhin po natin ang ating teksto sa makatwid bagay ang nasa aklat ni Lucas, Kapitulo 2, talatang 11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Dito po ay nangusap ang isang anghel. Sino po ang kanyang kausap? Yung tinutukoy niya na sa inyo, pastor ng mga tupa. Ano po ang sabi ng anghel na ibinalita niya sa mga pastol ng mga tupa? Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon, this day, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo ang Panginoon. Ano po ang katunayan na yung mga pastol ng tupa ang binalitaan dito ng anghel? 8. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Sa lupain ding yaon, ibig sabihin dun din sa bayan ni David, kung saan ipinanganak yung tagapagligtas na ibinalita ng anghel. Ano po ang ginagawa ng mga pastol ng tupa? Nangasa parang ang wika, pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Mahihinuha natin na sila po ay nagpapakain ng kanilang mga tupa, ng kanilang kawan, sapagkat naroon daw po sila sa parang sila po ay nilapitan o sa salita ng Biblia, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, talatang 9. Kaya nga nagliwanag Sabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot. Kasi medyo nahintakutan yung mga pastol Ano pa ang sabi ng anghel sa kanila? Yun nga po, ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Kaya kung ang itatanong po natin, meron bang nakaalam sa Biblia ng araw at petsa ng kapanganakan ni Kristo? Meron po.
yung day at date of birth ni Jesus Christ ayon sa Biblia may nakaalam. Sino? Yung mga pastor na pinagsabihan ng anghel. Bukod pa, siyempre, kay Jose at kay Maria at doon sa anghel. Malinaw po yung sabi, ipinanganak sa inyo ngayon, this day, ipinanganak sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Kaya walang kaduda-duda, alam ng mga pastol yung araw at kapanganakan o date of birth at day of birth ni Jesus Christ, mga magulang at mga kaibigan. Ngayon, sinabi ba nung anghel doon sa mga pastol, ipaglihim nyo yan, kayo lang ang nakakaalam yan. Ganun ba ang intensyon o purpose nung anghel na nagsalita sa mga pastol? Talatang 10. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Wala pong bilin na ilihim o kaila o wag sabihin. Katunayan sabi nung anghel dinadalan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Ipaalam pa nga mga magulang at mga kaibigan. Sa buong bayan, lamang unang pinagpaalaman yung mga pastol ng tupa na naroon din sa Bethlehem ng araw na ipanganak si Jesus Christ. Sinabi sa kanila ng isang anghel ng Panginoon. Kaya pag ang tema may nakaalam ba ng date of birth at day of birth ni Jesus Christ ayon sa Biblia, meron po. Natural, si Maria at si Jose, alam yun. Sila ang tumatayong magulang. Pagkatapos yung anghel, alam din, sinabi sa mga pastol. Ano ba ang ginawa nung mga pastol o pastor ng tupa pag alis nung anghel at nung hukbo ng langit na nakisama sa kanya? Ito po, basahin natin, talatang 15, at nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at pasalangit. Ang mga pastor ay nangag-sang-usapan. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem at tingnan natin itong nangyari na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. Siguro excited din, gusto nilang makumpirma sa makatwid bagay ng mga pastol yung magandang balita o mabuting balita na ipinanganak na sa Bethlehem yung Kristo o yung tagapagligtas. Kaya nga, nagpunta nga yung mga pastor, nakita nga nila. Nung makita nila at masumpungan si Maria at si Jose, naroon nga yung sanggol na nakahiga sa pasabsaban ayon sa sabi ng anghel sa kanila. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na babalot ng lampin na kahiga sa isang pasabsaban. Yun nga ang na-confirm at na-validate ng mga pastol nung magpunta sila sa Bethlehem. Ano po ang ginawa ng mga pastol nung makita nila si Maria, si Jose at yung sanggol? Ito, 17. At nang makita nila yaon ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Hindi lamang yung mga pastol, hindi lamang si Maria, hindi lamang si Jose,
meron pang iba na dinatnan yung mga pastol. Sinabi ng mga pastol yung tungkol sa sanggol na sinabi naman sa kanila ng anghel. Kaya lahat ang wika ng nakarinig ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila. Plural. Kaya marami ring nakakaalam eh. Hindi lang pastol, hindi lang si Jose, hindi lang si Maria, pati yung dinatnan nung mga pastol sa Bethlehem ng Judea na pinagsabihan nila. Kinuwentuhan nila nung sinabi ng anghel tungkol sa sanggol, nanggilalas pa nga ang wika eh. Kaya malinaw po, walang pag-aalinlangan kung ang tanong ay meron bang nakaalam ng araw at petsa ng kapanganakan ni Jesus Christ? Meron po. Ito ngang mga pastol, bukod kay Maria, bukod kay Jose, bukod sa anghel, at sa iba pa na dinatnan ng mga pastol nung sila ay magpunta sa Bethlehem ng Judea. Bakit po hindi natin nababasa sa Biblia yung petsa ng kapanganakan? Gayong merong mga nakaalam. At kung nakabasa kayo ng mga referensya, sabi, date of birth ni Christ, unknown o wala sa Biblia. Oo nga naman, may nakaalam gaya ng mga pastol, pero hindi nakasulat sa Biblia. May paliwanag po ba dyan si Brother Ren? Basahin po natin dito sa 2:1 ng Lucas. Ito po ang paghahanay natin ng paliwanag. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong bayan. Sino po yung Augusto Cesar na binabanggit dito? Unang emperor ng Roman Empire, pamangkin ito ni Julius Caesar. Ano ang sabi? Meron daw isang utos mula kay Augusto Cesar. Ano ang utos o decree? Magpatala ang buong sanlibutan. Merong decree na magkakaroon ng census ng populasyon. Yung buong nasasakupan ng Roman Empire o yung buong sanlibutan. Yung buong sanlibutan nung panahon na namamayagpag ang imperyo ng Roma. Natural, ang naglalatag dyan ng kautusan o ng decree yung emperor, gaya nga nitong Augusto Cesar. Ano ang gusto niya? Census ng populasyon ng buong mundo o buong sanlibutan. Ano bang census yun? Para saan ba yun? Mababasa po natin dito rin sa tekstong ito, pero sa English na teksto, kung anong census po yun. Ito, tingnan natin, no? Ang nakasulat doon ay ganito. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Para saan po yung census na yun? Ang linaw dito lang sa tekstong English Para ang wika i-tax o buwisan ang buong mundo o buong sanlibutan. Natural emperor yun Gusto niya lahat bubuwisan. Para magawa yun, kailangan ng census o talaan ng mamamayan o talaan ng mga tao o ng populasyon. Pero baka sabihin ninyo, bakit malayo yung sagot nyo, Brother Ren? Ang itinatanong natin bakit hindi nakatala sa Biblia yung petsa ng kapanganakan ni Kristo samantalang marami namang nakaalam nung pangyayari o yung araw na ipinanganak siya?
Dito po kasi, hindi pa ipinapanganak si Jesus Christ nito nung lumabas yung decree ni Augustus Caesar. Ano ang purpose ng decree? Census ng populasyon. Para saan? For taxation purposes. Alam niyo po, yung taxation purposes, iba yun sa registration of live births, mga magulang at mga kaibigan. Meron ngang inilabas na decree, pero yon ay para lamang magkaroon ng talaan ng mamamayan, yung buong nasasakupan ng Roman Empire, para sila po ay mabuwisan ng imperyo. Anong katunayan? Hindi ba merong nababasa sa Biblia yung mga tumitesting kay Jesus Christ? Anong sabi nila? Matwid baga kaming bumuwis kay Cesar o hindi? Kasi nga may decree si Cesar na bubuwisan ang kanyang mga subjects o yung mga nasasakupan. Ang nagpalabas ng decree na yan, si Augusto Cesar, bago ipanganak si Jesucristo. Ngayon, sapagkat si Jose at si Maria ay mga nasa ilalim o mga subject sila ng Roman Empire, sumunod ba sila? Ito, basahin po natin. 4. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret hanggang sa Judea, sa bayan ni David na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at lahi ni David, upang patala siya, pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. Sumunod si Jose, kahit nangakagampan ni Maria. Anong ibig sabihin? Mahihirapan yun sa paglalakad o pagpunta doon sa Bethlehem ng Judea. Pero sinunod ni Jose at ni Maria sa kabila ng delikadong kalagayan ni Maria, kagampan na siya, malapit na siyang manganak. Sumunod yung si Jose at si Maria. Ano ang sinunod nila? Yung decree na magpatala o yung census. Para saan? For purposes of taxation. Ngayon, ang tanong, meron bang decree si Augusto Cesar o kasama ba dun sa decree niya yung pagpapatala o pagrerehistro ng mga ipapanganak o yung registration of live births? Wala po. Wala pong ganong decree o utos yung emperador. Kaya nga, nung ipanganak si Jesus Christ, nung araw na sinabi ng anghel sa mga pastol, hindi sila obligado na iparehistro yung pagkapanganak ni Jesus Christ. Walang decree, walang basis para irehistro. At bukod sa ron, walang magre-rehistro. Bakit po? Hindi pa in place yung sistema ng pagre-rehistro ng live birth noon. Ang decree lamang ay para talaan ng wika ng mamamayan para sila ay mabuwisan. Iba po yung pagre-rehistro ng mga live births, iba rin yung census for taxation purposes. Iba rin naman yung pagpaparehistro ng kasal. Iba rin yung rehistro kung napawalang bisa o naanal yung kasal. Dito sa ating panahon ngayon, ang gumaganap niyan yung civil registrar, mga magulang at mga kaibigan. Pero nung panahon na ipinanganak si Kristo, wala pang civil registrar noon. Kaya walang record yung kanyang kapanganakan. Kung walang record, kahit na ano ang gawing pagsasaliksik ng mga researcher, talagang hindi nila malalaman yung date at yung day of birth ni Jesus Christ.
mga magulang at mga kaibigan. Kaya nung isulat yung ebanghelyo, hindi pinetsahan. Mga magulang at mga kaibigan, wala kasing basis. Anong katunayan? Bagaman noon ay merong equivalent ng civil registrar, sa Makatwid bagay yung mga iskriba, walang maipakita kay Herodes nung ipatawag ni Herodes. Ito po. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga iskriba ng bayan, siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. Si Herodes, nabalitaan niya dun sa 3 pantas na lalaki. Pinanganak na yung hari ng mga Hudyo. Na-insecure siya kasi si Herodes ay client king ng Roman Empire. Under pa rin siya ng Roman Empire. Pinatawag ngayon ni Herodes yung mga pangulong saserdote o yung mga religious leader, yung mga pare, kumbaga. At ipinatawag din yung mga iskriba o yung mga scribes na sila ang nag-iingat noon ng mga talaan o mga official record. Ano lamang ang nasabi nila nung usisain sila ni Herodes? Yung sabi ng propeta, sa Bethlehem, lupa ng Judea, doon ipanganganak. Yung sinasabi na hari ng mga Hudyo. Pero yung date of birth o yung pati day of birth, hindi masabi ng mga scribes o ng mga iskriba na dapat sila ang nag-iingat ng record. Bakit wala silang maipalad na record? Hindi nga uso yung pagrerehistro ng live birth. Hindi gaya ngayon, merong sistema ng pagrerehistro ng live birth. Kahit nga yung hindi na-rehistro, pwede pa. Certification or yung pagrerehistro ng delayed registration of birth. Sa ngayon, pumupwede pa yun. Pero nung panahon na yun, sapagkat wala pong record o walang sistema in place, dahil wala namang decree ang emperador na yung mga ipapanganak ay dapat itala o irehistro, kaya yung mga iskriba walang record. Kung walang record, anong pagbabatayan ng date of birth at day of birth at year of birth ni Jesus Christ? Kasi kung merong talaan ng live birth, ang nakalagay doon, oras ng kapanganakan, day of birth, date of birth, place of birth, yung magulang, yun ang mga entries o mga impormasyon na inilalagay. Nung panahon ni Jesus Christ, bago siya ipanganak, ang decree lamang noon para sa pagbubuwis ng Roman Empire. Kaya nga, lahat nagpatala. Sinenso sila para sila ay mabubuwisan. Kasama si Jose at si Maria na nagpatala. Hindi ba kung merong decree si Augusto Cesar na ipatala yung mga ipanganganak o yung live birth, tsak na susunod si Jose at si Maria. Kasi nga itong census ng populasyon kahit nakagampan na si Maria, hindi ba sumunod pa si Jose at si Maria? Kaya iyan po ang dahilan. Walang decree para sa pagrerehistro ng live birth, kaya walang record ng date of birth, place of birth ni Jesus Christ, bagaman binabanggit yung place of birth sa Biblia. At mga magulang at mga kaibigan, ang laging sinasabi, unknown. Kasi nga, pag walang record, walang basis. Maging yung mga researcher na pagkukunan nung date of birth. Sa panahon ngayon, walang problema yan. Kahit 70 anyos na ngayon, mahahalongkat pa yung record ng kanyang kapanganakan, yung petsa. Ngayon. Pero nung panahon na yon, wala po yun.
wala pong decree si Augusto Cesar patungkol sa pagrerehistro ng live birth. Kaya nang ipanganak si Jesus Christ, walang obligasyon si Jose at si Maria na iparehistro sila. Ngunit kung meron, tiyak, iparehistro sapagkat yung census ng populasyon para sa pagbubuwis sinunod po ni Jose at ni Maria. Yan po ang dahilan. Kaya walang petsa, walang date yung kapanganakan ni Jesus Christ sa Biblia. Ngunit, kung ang tanong, may nakaalam ba? Meron. Natural, si Jose at si Maria, yung anghel, yung mga pastol at yung mga sinabihan ng pastol o mga dinatnan ng pastol nung magpunta sila sa Bethlehem ng Judea. Hanggang dito po, sana ay makatulong sa inyo ang ating ginawang pagtalakay. Salamat po sa inyong pagsubaybay.